Si Celeste ay nagtatrabaho bilang isang kasambahay sa mansyon ni Madam Nora sa loob ng halos 2 taon na. Mabait na ginang naman si Madam Nora, kaya naman hindi nagkaroon ng problema si Celeste at maayos naman ang pakikitungo sa kanya. Sa loob ng 2 taon, si Celeste ay nagtrabaho ng mapayapa. Hanggang sa dumating ang anak ni Madam Nora mula sa kanyang pag-aaral sa ibang bansa. At simula noon, naging mas mahirap na ang trabaho ni Celeste. Ang ganda naman talaga ni Ma'am Daphne at ang ganda ng katawan. Pero napakasuplada talaga. Alam mo? Oo, alam ko. Dahil lang sa maraming pera ang kanyang ina, tinatrato niya ang iba na parang dumi na lang. Hindi ka panipaniwala. Narinig ito ni Celeste habang nagwawalis siya sa labas ng mansyon. Pagkatapos noon, nang sa wakas ay gabi na, ikinuwento ni Celeste sa kanyang roommate ang kanyang narinig. Pero the day after that, si Celeste ay biglang tinawag ni Daphne at pinagsisigawan siya. Wala man lang akong ginawang mali. Hindi naman akong nagchichismis tungkol kay Ma'am Daphne, pero ako pa rin yung napagalitan. Reklamo ni Celeste sa sarili habang naghuhugas ng pinggan. Hayaan mo na Celeste. Maganda naman yung sahod natin kaya tiisin na lang natin. Sabi ng isa pang maid. Nag-aalangan si Celeste pero tumango naman siya. Totoo naman, masama nga ugali ni Daphne. Pero malaki pa rin ang sahod niya. Alam niyang kailangan ng kanyang pamilya ang pera, kaya sinunod niya ang payo ng kaibigan na tiisin ang lahat. Kahit ilang beses siyang sinisigawan ni Daphne araw-araw, o kung minsan, pinapahiya siya ni Daphne sa publiko. Lahat ng iyon ay tiniis ni Celeste dahil ayaw niyang mawala ng trabaho. Celeste, ang trabaho mo ngayon ay maglinis ng pool, sabi ni Madam Nora. Tumango si Celeste pagkatapos niyang tanggapin ang kanyang gagawin at kaya lumabas siya para gawin ang kanyang trabaho. Matapos niya makuha ang lahat ng kanyang mga gamit, sa wakas ay nagsimulang magtrabaho si Celeste. Bakit ang hirap naman tanggalin ito? Reklamo ni Celeste sa sarili habang agresibong kinukuskos ang dumi sa tiles ng pool. Habang abala si Celeste sa paglilinis at pagkayod, hindi niya namalayan na dumadaan na pala sa gilid ng pool ang anak ng may-ari ng mansyon. Sa sobrang abala niya sa trabaho, ay hindi niya napansin hanggang sa sumigaw si Daphne, ang anak ni Madam Nora. Ah! What on earth, Celeste? Sigaw ni Daphne. Nagulat si Celeste sa pagsigaw ni Daphne na aksidenteng nadulas siya at nahulog sa kanyang puwitan. Look at what you did! Sigaw ni Daphne sabay turo sa kanyang mahabang damit. May kaunting mantsa sa ilalim ng palda niya at dahil dilaw ang palda niya ay halatang-halata ang mantsa. Ah, ma'am, pasensya na po. Mabilis na humingi ng tawad si Celeste. Don't you know how much this dress costs? It costs more than your salary. Bakit ba napaka-careless mo? Sabi ni Daphne sabay upo sa malapit na upuan at agresibong kinukuskos ang mantsa sa palda niya. Pero hindi ito nawawala. Celeste, hate you! Napasigaw si Daphne dahil sa mantsa na hindi maalis sa palda niya. Mabilis na pumunta si Celeste kay Daphne na may dalang malinis na tuwalya. Ma'am, eto po. Inalok ni Celeste ang malinis na tuwalya, ngunit hinampas ni Daphne ang kamay niya at nahulog ang tuwalya. Hindi ko kailangan yan. Alam mo, ito ang dahilan kung bakit isa ka lang kasambahay. At kahit kasambahay ka na nga lang, wala ka pang magawang tama. Wala kang silbi, wala kang kwenta. At wala nang mararating pa sa buhay. Mas walang kwenta ka pa sa mga bato. Kahit na ang langgam ay mas kapakipakinabang pa kaysa sayo. Kung nagtatrabaho ka, gawin mo ang iyong trabaho ng maayos. Napakawalang kwenta mo. At alam mo, dahil sa kawalang ingat na to, wala kang mararating sa buhay. Walang mangyayari sa buhay mo at forever ka nalang magiging maid. Sigaw ni Daphne. Napayuko si Celeste sa hiya. Pasensya na po talaga, ma'am. Tumingin sa kanya si Daphne na may inis na ekspresyon. Maalis kaya ng sorry mo
Yung mantsa sa palda ko? Hindi, di ba? Walang nagawa si Celeste, kundi yumuko sa iya. You're fired! Don't say anything anymore. Ayokong marinig ang mga excuses mo. Galit na sabi ni Daphne. Naiintindihan naman ni Celeste, kaya hindi na siya nagsalita at tahimik na tumango at naglakad palayo. Bago siya pumasok sa mansyon, narinig ni Celeste ang sigaw ni Daphne. Someone, get me a new skirt! 2 oras matapos tanggalin ni Daphne si Celeste sa kanyang trabaho, dumating na rin si Madam Nora. Celeste, dalhan mo ako ng kape. Sigaw ni Madam Nora sa kasambahay. Hindi niya alam na wala na si Celeste sa bahay. Celeste! Muling sigaw ni Madam Nora, ngunit hindi niya marinig ang kasambahay. She's no longer here, Mama, sabi ni Daphne, paglabas niya ng kanyang kwarto, matapos magsawa sa pagsigaw ang kanyang ina sa pangalan ng maid na labis na kinaiinisan niya. At bakit naman wala na siya dito? Tanong ni Madam Nora. Napangisi si Daphne habang sumasagot. I fired her. Hindi niya magawa ng tama yung trabaho niya. Tumingin si Madam Nora sa kanyang anak saglit bago bumuntong hininga. Dapat ay binigyan natin siya ng mapayapang paalam. Dapat, nag-celebrate na lang tayo kasama ang ibang maids para sabay-sabay na. Sabi ni Madam Nora na ikinalito ni Daphne. Bakit kailangan nating mag-celebrate? At bakit kasama ang iba pang maids? Tanong ni Daphne. Hindi niya alam kung bakit siya nakaramdam ng takot nang makita ang tingin ng kanyang ina sa kanya. Simula ngayong araw, my daughter, kailangan nating mabuhay sa ating sarili. Aalis na tayo sa mansyon na to at wala na tayong magiging maids. Nang marinig ito ni Daphne, labis siyang nataranta kaya hindi sinasadyang napasigaw siya. What? Sigaw niya dahil sa hindi makapaniwala sa narinig. Mama, are you kidding? Sigaw ni Daphne pero umiling ang kanyang ina bilang sagot. I'm not Daph. I'm sorry. Ngunit halos hindi ko mabayaran ang ating mga bayarin ngayon. At pinalayas ako sa aking trabaho. Inamin ni Madam Nora. Pakiramdam ni Daphne ay parang kumikislap sa harap ng kanyang mga mata ang kanyang buhay dahil sa narinig. What? Noong araw na iyon, parehong nagbago ang buhay ni Celeste at Daphne. Ang buhay ng isa ay nagbago para sa mas mahusay, ngunit ang buhay ng isa pa ay nagbago para sa pinakamasama. Bakit kailangan kong magtrabaho? Tanong ni Daphne sa sarili na may galit na ekspresyon habang naghahanda para sa kanyang job interview. 2 buwan mula nang mawala ng trabaho ang ina ni Daphne, nagbago ang buhay nilang dalawa. Kumpara sa dati, kung saan sila nakatira sa paraiso sa loob ng kanilang mansyon, kung saan nasa kanila na ang lahat. Ngayon ay nakatira na lang sila sa isang maliit na bahay na halos walang laman ang kanilang refrigerator. Matanda ka na, Daphne. Ang bawat batang babae sa iyong edad ay mayroon ng sariling mga trabaho. Dapat magtrabaho ka na rin. Hindi ko sinasabing magtrabaho ka para sa akin. Sinasabi ko sa iyo na magtrabaho ka para sa iyong sarili. Para mabili mo lahat ng mga bagay na gusto mong bilhin. Ikinalulungkot ko na hindi na kita mabibili ng gusto mo. Pero kung magtatrabaho ka, malaya kang makakabili ng mga bagay na gusto mo. Sabi ni Nora na may malungkot ng ngiti. Mabilis na napawi ang galit ni Daphne at napalitan ng lungkot. Naiintindihan ko, Mama. Huwag ka mag-alala. Magsusumikap ako para sa ating dalawa. Tumango naman si Nora. Pagkatapos maghanda, tuluyang lumabas si Daphne para pumunta sa kumpanya na kanyang aaplayan. Hindi inaasahan, ngunit biglang nagkaroon ng traffic jam na nagresulta kay Daphne na late na dumating sa kumpanya. I'm so late! Tumakbo si Daphne patungo sa kumpanya habang patuloy na nakatingin sa kanyang relo. Pagdating niya sa kumpanya, pawis na pawis siya at pagod dahil sa pagtakbo. Hello?
Can I ask saan po ang interview room? Tanong ni Daphne sa pinakamalapit na manggagawa sa kumpanya na nakatalikod. Nang lumingon ang manggagawa, nanlaki ang mata ni Daphne. Ma'am Daphne? Sabi ni Celeste nang lumingon siya at nakita ang dating amo. Umiling si Daphne. No, huwag mo akong tawaging ma'am. Hindi na akong boss mo. Sabi ni Daphne habang nakatingin sa malayo. Okay po. Hinahanap niyo po yung interview room? Ihahatid na lang po kita doon, Daphne. Tumango si Daphne. Habang pupunta sa interview room, parehong tahimik sina Daphne at Celeste hanggang sa magsalita si Daphne. So, how are you? Tanong ni Daphne. Humarap sa kanya si Celeste at ngumiti. Okay naman po. Sagot ni Celeste. I see. You work here? Opo. Nagsimula ako nung isang buwan pa. Isa kang manager, di ba? Sabi ni Daphne, sabay turo sa nameplate sa dibdib ni Celeste na may nakasulat na manager. Opo. Kumakailan lang po ako naging manager. Sagot ni Celeste, sabay kamot sa kanyang batok. Good for you. Sabi ni Daphne bago umiwas ng tingin. Pumuntong hininga siya bago nagsalita. Celeste, 2 months ago, naging masama talaga ako sa'yo. I'm so sorry. Paghingi ng paumanhin ni Daphne, sabay yumuko. Tiningnan siya ni Celeste ng nanlalaking mata bago bahagyang tumawa. Hindi ko inaasahan na balang araw hihingi ka ng tawad. Pangaasar ni Celeste at nakapaut na tumingin sa kanya si Daphne. What do you mean? Sabi ni Daphne na may inis na ekspresyon. Bahagyang tumawa ulit si Celeste. But seriously, gusto ko talagang humingi ng tawad. 2 buwan na ang nakalipas. Isa akong makasarili na brat na mataas ang tingin sa sarili ko. Ako'y umaasa sa katotohanan na bibigyan ako ng aking ina ng maraming pera. Ngunit mula nang mawalan siya ng trabaho, sa wakas ay naranasan ko na kung ano ang pakiramdam ng minamaliit o hindi gaanong iniisip. Reality was showed in front of my face and I felt helpless and weak. Kaya nga, I'm so sorry. Humingi ng tawad si Daphne habang nilalaro ang kanyang mga daliri. Natahimik si Celeste at lalong nakaramdam ng kaba si Daphne hanggang sa nagulat siya nang biglang hawakan ni Celeste ang kanyang kamay. Ayos lang po, madam o Daphne. Never naman po ako nagalit sa inyo. Sure, nainis po ako. Pero never po ako nagtanim ng sama ng loob. I guess, sanay na kasi akong tratuhin ng ganyan. Kaya okay lang po. Sambit ni Celeste. Nag-aalalang tumingin si Daphne kay Celeste bago itutuluyang napalitan ng ngiti. Thank you. Pagkatapos ay nakarating na rin ang dalawa sa harap ng interview room. I leave now. Salamat sa pagpapatawad mo sa akin. Sabi ni Daphne kay Celeste at ngumiti si Celeste sa kanya. No worries. Good luck sa interview. I hope you get accepted. Gusto ko talagang makatrabaho ka. Sigaw ni Celeste para palakasin ang loob ni Daphne. Ngumiti si Daphne sa kanya bago pumasok sa kwarto. Nang tuluyang lumabas ng kwarto si Daphne, nakita niya si Celeste na nakaupo sa malapit na upuan na tila naghihintay sa kanya. How was it? Did you get the job? Tanong ni Celeste habang papalapit kay Daphne. Saglit na nag-alala si Daphne bago siya tuluyang umiti at bahagyang tumawa. I got the job! Napangiti si Celeste nang marinig ang balita. Talaga? I'm so happy for you! Sabi ni Celeste na nakangiti. As a celebration, gusto mo bang kumain sa labas? My treat. Alok na Celeste at biglang nahiya si Daphne at uminit ang kanyang mga pisngi. I guess? Nahihiyang sabi ni Daphne. Halika, huwag kang mahiya. Magkatrabaho na tayo ngayon. At dahil magkatrabaho na tayo, ililibre kita. Nagsisi na nga si Daphne sa ginawa niya. Akala niya ay hindi siya mapapatawad ni Celeste, ngunit tila may gininto ang puso nga talaga si Celeste. Sa wakas,
humingi na ng tawad si Daphne sa mga maling nagawa niya. Ang araw na iyon ang simula ng isang magandang bagong buhay para kay Daphne at isang magandang bagong pagkakaibigan para sa kanila ni Daphne at Celeste.